Ayan, pagkain ni Onay ngayon. Dahil nga 7 years old na si Onay at consider na siya as senior dog o di ba naunahan niya pa akong maging senior citizen. Naisipan ko na baguhin na yung kanyang pagkain kasi nga medyo nagwo-worry na rin ako sa kanya kasi nga nagkakaedad na at that day ay na-diagnose na rin siya ng kidney stone. At dahil nag 7 years old na siya, sabi ko papalitan ko na yung kanyang pagkain na ako na mismo yung magpiprepare. At ngayon, ang hinanda ko ay ito, kalabasa na may atay ng manok. Isa talaga itong atay ng manok na gustong gusto talaga ng mga dogs. Kaya hindi ito nawawala sa mga choices ko sa mga lulutuin ko para kay Onay. Minsan chicken, minsan naman isda. At syempre, minsan pag nakaluwag-luwag, bumibili ako kahit 1/4 na VIP para sa kanya. Basta laging hinahaluan ko yan ng gulay. Minsan malunggay, minsan naman sayote. At ngayon nga ang gulay na hinalo ko ay itong kalabasa. Gustong gusto rin nila ito. Ilalaga ko lang siya without any seasonings o pangpalasa. Hindi ko siya nilagyan kahit asin, wala. Madami kasi akong nababasa o napapanood na nagsasabing ang mga dog food o yung dry food ay masyadong mataas sa sodium o yung asin. Delikado sa kidney ng ating mga alaga. Lalong-lalo na yung kagaya ni Onay na senior na at dati na-diagnose na rin siya ng kidney stone, mabuti nga at naagapan. Kaya ngayon talagang doble ingat na ako. Kaya nga pinalitan ko na yung kanyang pagkain. Kasi nga dati dry food yung pinapakain ko sa kanya. Kaya pinalitan ko na ng totoong pagkain. Yung ako yung naghahanda. At sa ngayon, ito nga yung hinanda ko. Atay ng manok na may kalabasa. Tapos kanin. Ayan. At sarap na sarap naman talaga si Onay. Kasi nga naman ay hindi na matigas yung kanyang kinakain. At ayan, kung nakita nyo, ayan, simot sarap talaga siya. Gustong gusto niya. Ang mahirap lang sa ganito syempre maabala siya, hindi kagaya pag dog food at iaabot mo na lang. Kaya ang naisipan ko ay ganito, naglalaga na ako ng marami. Tapos, ayan, binabalot-balot ko siya ng ganyan, isa kada meal. Tapos, nilalagay ko siya sa ref o sa freezer para medyo matagal yung maging buhay ng pagkain ni Onay. Tapos, every time na magpapakain ako sa kanya, kukuha ako ng isa at ilalagyan ko ng kanin. Tapos, lalagyan ko siya ng mainit na tubig para kahit paano hindi naman siya malamig kapag ito ay kanyang kinain. Ayun, thank you for watching!